Bago pa man sumikat ang araw, sa gitna ng lagitik ng mga upuang plastik sa mga karinderya at ng ugong ng mga motorsiklong humaharurot sa Recto Avenue, may isang kakaibang amoy na biglang gumapang mula sa bangketa. Noong una, walang pumansin. Ang mga tindero ay abala sa pagtitimpla ng kape, ang mga trooper ng jeep ay humihinga pa lang ng malalim, at ang mga nanay ay tumatawad pa sa presyo ng gulay. Ngunit biglang may isang delivery rider na huminto. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking itim na maleta na tila sinadyang ipwesto sa ilalim ng post ng ilaw. Walang may-ari. Walang anumang sulat o tanda. Tanging isang nakabibinging katahimikan na nagpatindig sa balahibo ng mga nakakita. Nang may sumubok na hawakan ito, ang bigat nito ay parang naglalaman ng isang madilim na lihim. Ilang sandali lang, ang mga bulungan ay naging isang sigawan. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimulang umilaw. Isang police line ang mabilis na inilatag, at nang pihitin ang kandado, maging ang hangin ay tila umiwas. May amoy na tumago sa mga suot na face mask. Isang amoy na kumapit sa lalamunan at ayaw nang umalis. Sa isang iglap, nawala ang karaniwang sigla ng umaga sa Maynila. Ang natira na lamang ay isang malaking tanong, sino ang nag-iwan ng maletang iyon, at ano ang kasamaang nagkukubli sa loob nito? Ang Recto Avenue ay may sariling pintig na madaling kabisaduhin. Dahan-dahang gumugulong ang bukang liwayway, ginigising ang mga natutulog pang tindahan, sinisindihan ang maliliit na kalan sa mga kariton, at inilalantad ang mga mukhang handang makipagtawaran sa buhay para sa araw na iyon. Sa hilagang bahagi ng abenida, ang manipis na hangin ay nagdadala ng bahagyang lansa mula sa isang estero na dumadaloy sa mga drainage canal, humahalo sa amoy ng mantikang pinapainit para sa mga turon at banana queue. Walang masamang pangitain, walang anumang babala. Isang ordinaryong umaga lamang sa syudad. Sa gitna ng rumaragasang daloy ng trapiko, si Rico, isang angkas rider, ay nagdahan-dahan sa pagpapatakbo ng kanyang motor. Bahagyan niyang itinaas ang visor ng kanyang helmet. Narinig niya ang sigaw ng isang nagtitinda ng siopao. Ang kanyang mga mata ay gumala sa halos walang taong bangketa sa ilalim ng isang matayog na poste ng Meralco. At doon, nakatayong mag-isa, ang isang itim na maletang gawa sa synthetic leather, kumikinang dahil sa hamog ng umaga. Hindi ito basta na lamang inihagis, at hindi rin ito mukhang nalaglag. Tila may isang kamay na maingat na naglagay nito sa eksaktong lugar na iyon, nakaharap sa kalsada, na parang hinahamon ang sinumang mapapatingin. Isang munting tinig ang bumulong sa kanyang isipan, ang kuryosidad na sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring isang biyaya o isang sumpa. Itinabi niya ang kanyang motor, pinatay ang makina, at ibinaba ang stand. Ang ugong ng tambutso ay napalitan ng pintig ng sarili niyang puso, mabagal ngunit malinaw. Baka may nakaiwan lang, bulong niya sa sarili, sinusubukang itaboy ang isang di inaasahang kaba. Humakbang siya palapit. Malaki ang maleta, mas malapad pa sa karaniwang hand-carry luggage, na may 2 gulong na malinis pa. Walang anumang airline tag, walang ribbon, at ang kandado nito ay mahigpit na nakasara. Isang maliit na padlock ang nakasabit dito, parang isang matang hindi kumukurap. Hinawakan ni Rico ang hawakan nito. Malamig. Nang subukan niyang buhatin, halos manigas ang kanyang pulso sa bigat. Sobrang bigat para sa damit, sobrang siksik para sa mga pasalubong. Mayroong laman, isang bagay na ayaw magpabuhat. Mula sa di kalayuan, nagsimula ng magdahan-dahan ang ibang mga tao. Isang nagtitinda ng kanin ang lumingon habang nagpapaypay ng baga. Isang matandang lalaki na nakabisikleta ang huminto, nagkunwaring inaayos ang kanyang tsinelas. 2 teenager ang naglabas ng kanilang cellphone, binuksan ang kamera. Sa isang iglap, ang tahimik na bangketa ay naging isang maliit na entablado ng mga bulungan. Ang mga salita ay lumutang na parang mga lamok sa ibabaw ng kanal, naiwang gamit, pera siguro, baka patibong, bomba kaya. Walang sinumang nangahas lumapit ng higit sa ilang hakbang. Ang ordinaryong umaga ay biglang nagkaroon ng bagong sentro ng atensyon. Huminga ng malalim si Rico. Kung gamit to ng tao, dapat may babalik, sabi niya, mas para sa sarili kaysa sa iba. Naghintay siya sandali, tumingin sa kaliwat kanan. Abala pa rin ang kalsada. Walang naghahanap, walang tumatawag, walang anumang senyales. Tanging ang maletang tahimik, na tila nakikinig sa lahat ng haka-haka sa paligid nito.
Isang barangay tanod mula sa isang tindahan ng electronics sa kabilang kanto, si Mang Cardo, ang lumapit habang nagpapanatili ng distansya. Boss, wag mo munang galawin, sabi niya, mahina ang boses para hindi magdulot ng panik. Tatawag ako ng pulis. Mabilis na pinindot ng kanyang mga daliri ang numero sa kanyang lumang Nokia. Maikling mga salita ang lumabas sa kanyang bibig, may kahina-hinalang bagay. Sa rekto. Malapit sa poste. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya sa tabi ni Rico, parehong nakatitig sa itim na bagay na iyon, na parang nakatingin sa isang pintuan na hindi nila alam kung saan patungo. Dumaan ang mga minuto. Dumarami ang mga tao at lumalakas ang mga bulungan. Mayroong nagtakip ng ilong, hindi dahil sa amoy, kundi dahil sa kaba. May isang boses na sadyang hininaan, ngunit umabot pa rin sa malayo, kahapon may nakawan sa kabilang kanto. Baka maleta ng pera yan o baka isang bagay na hindi natin dapat malaman. Umatras si Rico ng kalahating hakbang, naramdaman ang lamig na gumapang mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang likod. Lumingon siya kay Mang Cardo. Paano kung delikado to? Tanong niya. Huwag kang lalapit, sagot ng tanod, matatag ang tingin ngunit baka sa mga mata ang pag-aalala. Ilang saglit pa, umalingaw na ang sirena bago pa man makita ang mga umiikot na ilaw na kulay asul at pula. Dalawang mobile patrol car ang huminto sa gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba ang mga pulis at naglatag ng dilaw na police line tape, dahan-dahan ngunit mariing itinutulak ang mga usisero. Umatras po tayo. Umatras, sigaw ng isa sa kanila. Isang batang opisyal, si Police Lieutenant Marco Reyes, ang lumapit. Matalas niyang sinuri ang posisyon ng maleta, ang paligid, ang lahat. Standard operating procedure, ngunit may dala ang hangin na hindi itinuturo sa Police Academy, isang kutob na ang umagang ito ay magiging isang mahabang araw. Ang dilaw na tape ay nagpalayo sa distansya ng mga tao at ng maleta, ngunit hindi nito pinahina ang kanilang kuryosidad. Ang mga lente ng cellphone ay sumisilip sa mga siwang. Huwag po tayong mag-speculate, sabi ng isa pang pulis habang itinaas ang kanyang palad. Ngunit ang ganoong pagbabawal ay lalo lamang nagpaalab sa interes ng mga tao, na parang pagbabawal sa isang bata na lumingon kapag may malakas na tunog. Dumating ang isang maliit na grupo mula sa bomb squad, kumpleto sa gloves, mask, at isang bag ng mga kagamitan. Pinalibutan nila ang maleta, sinuri ang ibabaw, kinapa ang mga gilid, at minarkahan ang posisyon ng mga gulong. Lumuhod si Lieutenant Reyes, hinawakan ang semento sa ilalim ng maleta, naghahanap ng anumang bakas, mansa, o kahit anong maaaring magkwento. Walang pangalan, walang sticker ng airport, walang anumang palatandaan ng may-ari. Nakatayo si Rico sa likod ng police line, pinipigilan ang sarili na takpan ang tainga. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit ang hangin sa paligid ay biglang kumapal, na parang huminto ito sandali bago bumuhos ang malakas na ulan. Naalala niya ang mga balitang nabasa niya sa kanyang Facebook feed tungkol sa mga maletang hindi dapat binubuksan. Ang isiping iyon ay dumaan at ayaw nang umalis. Sana naiwang gamit lang to, bulong niya, kahit alam niyang napakanipis ng pag-asang iyon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal, isang desisyon ang ginawa. Ang maliit na kandado ay binuksan gamit ang isang bolt cutter. Ang kikliki na halos hindi marinig ay tila isang nakabibinging sigaw sa tainga ng lahat ng nagpipigil ng hininga. Dahan-dahang itinaas ang takip ng maleta, na parang isang eksenang naka-slow motion. Bawat sentimetro ay nagpapahaba sa pagitan ng pag-asa at takot. Ang unang bugso ng hangin na lumabas mula sa loob ng maleta ay sumampal sa mga maskara ng mga opisyal, dahilan para mapaatras ang dalawa sa kanila. Isang reflex na lumingon upang humanap ng malinis na hangin. Walang sigaw, walang salita. Tanging mga tingin na nagsasalubungan. Pagkatapos, isang mabilis ngunit walang emosyong utos, isara. I secure. Ilipat sa sasakyan. Tumayo ng tuwid si Lieutenant Reyes. Humarap siya sa mga tao. Itutuloy po namin ang investigasyon sa aming headquarters. Pakiusap, huwag po tayong gagawa ng mga kwento. Maikli ang kanyang sinabi, ngunit ang anino sa mga mata ng mga manonood ay malayo na ang tinakbo. Ang maleta ay binalot sa makapal na transparent plastic. Maingat itong inilipat sa isang police van.
Nanatiling nakalatag ang dilaw na tape, ngunit ang bangketa ay tila nawala ng sentro nang umalis ang maleta. Mayroong nakahinga ng maluwag, mayroong nadismaya, at mayroong lalong natakot. Ang amoy na naiwan sa hangin ay walang pangalan, ngunit nag-iwan ito ng isang impresyon na mahirap alisin, ang anumang nasa loob noon ay dating may buhay. Pinanood ni Rico ang sasakyang papalayo, patungo marahil sa isang ospital ng pulisya. Gusto niyang maniwala na maipagpapatuloy pa niya ang kanyang trabaho sa araw na iyon, na ang susunod niyang pasahero ay kailangan lang magpahatid, na ang umagang ito ay maaaring bumalik sa dati. Ngunit nang paandarin niya ang kanyang motor, ang kamay niyang pumihit sa silinyador ay hindi na kasing kalmado ng dati. Sa side mirror, ang police line ay sumasalamin sa liwanag, at sa ilalim ng poste ng ilaw na ngayon ay bakante na, ang anino ng maleta ay tila naiwan pa rin. Sa kabilang kanto, isang kameraman mula sa isang news channel ang nagbaba ng kanyang tripod. "Bad trip," sabi niya sa reporter na inaayos ang kwelyo. "Simula pa lang to." Sa kabilang dako, isinara ni Mang Cardo ang gate ng kanyang tindahan hanggang sa kalahati, marahil para sa seguridad, o marahil para hindi na muling mapadako ang kanyang tingin sa lugar na iyon. Ang ordinaryong umaga ay napalitan ng isang tanong na napakalaki para sagutin sa isang bangketa. Sino ang nagkatiwala ng isang lihim sa isang maleta, at bakit pinili ang isang lugar na ganito karami ang tao para ito ay iwanan? Sa mga unang oras ng araw na iyon, natutunan ng Maynila na ang katahimikan ay maaaring sumigaw. At kapag ang isang bagay na dapat ay nakasara ay dinala palayo, ang kuryosidad ay hindi sumasama sa loob ng sasakyan. Ito ay naiiwan, kumakapit sa puso ng mga taong nakasaksi, naghihintay ng balita mula sa saradong silid kung saan ang maleta ay muling bubuksan. Sa pagkakataong ito, walang mata ng publiko, walang mga kamera. Tanging mga tala, mga guwantes, at ang tapang na pangalanan kung ano ang matatagpuan. Sa loob ng morgue ng AFE General Hospital sa Camp Crame, ang amoy ng formalin at ang maalinsangang hangin ay naghahalo na parang isang makapal na hamog. 3 opisyal na nakasuot ng kumpletong puting protective gear ang nakapalibot sa itim na maleta, na ngayon ay nakapatong sa isang mesang gawa sa bakal. Ang matinding puting ilaw mula sa itaas ay tumutusok sa bawat pulgada ng ibabaw nito, lumilikha ng maliliit na aninong nanginginig sa mga pader. Si Police Major Dante Crisologo, ang hepe ng Special Investigation Task Force, ay nakatitig dito nang hindi kumukurap. "Buksan natin ng dahan-dahan." Walang magsasalita, maikli niyang utos. Isang maliit na scalpel ang humiwa sa plastic seal. Ang tunog ng pagkaskas ng metal sa plastik ang tanging ingay sa silid. Muling binuksan ang takip ng maleta. Sa pagkakataong ito, ng buo. Ang masangsang na amoy ng pagkabulok ay agad na kumalat. Mas matindi kaysa kanina. 2 opisyal ang nagpigil ng kanilang hininga. Ang isa sa kanila ay napaatras ng kalahating hakbang. Si Crisologo ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang mga ugat sa kanyang lieg ay nanigas. Sa loob ng maleta, nakikita ang ilang patong ng itim na trash bag na binalot ng mahigpit ng packaging tape, nakaayos na parang isang malaking pakete. Maingat na binuksan ang unang patong. Isang madilaw-dilaw na likido ang tumulo sa sahig, nag-iwan ng makintab na bakas sa ilalim ng ilaw. Nang mabuksan ang ikatlong patong, ang katahimikan ay tuluyan ng nabasag. Tumambad sa kanila ang mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao, mula sa mga binti hanggang sa balakang, nasa matinding estado na ng pagkabulok. Ang balat nito ay maputla, kulay abo na may bahid ng asul. "Diyos ko," bulong ng isa sa mga forensic doctor. Tumango si Crisologo nang hindi nagsasalita. Sumenyas siya sa documentation officer. Sunod-sunod na tunog ng kamera ang narinig, kinukunan ng litrato ang lahat mula sa iba't ibang anggulo. Kumuha ng tissue sample. Ipadala sa CE lab, utos niya. Ang mga kamay ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng mga guwantes na kumakaskas sa plastik. Walang nagsasalita ng higit sa isang pangungusap. Tanging ang mga yabag at ang tunog ng mga metal na kagamitan na inilalagay sa isang tray. Makalipas ang ilang oras, ang paunang ulat ay natapos na. Ang mga bahagi ng katawan ay pinaniniwala ang pag-aari ng isang babae, nasa pagitan ng 25 hanggang 30 taong gulang. Walang nakitang pagkakakilanlan o anumang vihi.
Gayunpaman, may natirang piraso ng tela na kulay rosas na nakadikit sa isa sa mga plastik na pambalot. Agad itong isinilid sa isang evidence bag. Pagsapit ng hapon, dumating ang resulta ng paunang pagsusuri sa mesa ni Major Crisologo. Dahan-dahan niya itong binasa. Ang kanyang mukha ay nanigas. Ang sample ng EEC ay may malakas na tugma sa datos ng isang nawawalang tao na nagngangalang Lara Santiago, isang empleyado ng isang kumpanya ng kosmetiko sa Keith, na iniulat na nawawala 3 araw na ang nakalipas ng kanyang asawa, si Benji Cruz. Tumingin si Crisologo sa bintana ng kanyang opisina. Dahan-dahang nagsimulang umulan, lumilikha ng mahinang tunog sa bubong. So, totoo nga. Hindi ito aksidente, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang field unit. Suriin niyo agad ang lahat ng footage sa paligid ng rekto. Hanapin ang sinumang huminto doon sa pagitan ng hating gabi at alas 5 ng umaga. Ilang oras lang, dumating ang resulta mula sa kamera ng isang 7-Eleven sa tapat ng kalsada. Nakita ang isang itim na kotse na huminto bandang 2 oras 15 minuto ng madaling araw. Isang lalaki ang bumaba, nakasuot ng itim na hoodie at face mask. Ibinaba niya ang malaking maleta, tumingin sa paligid, at mabilis na bumalik sa sasakyan at umalis. Malinaw na nakita ang plaka nito. Mabilis na tinunto ng mga data analyst ang pagmamay-ari ng sasakyan. Ang resulta ay nagpatahimik sa buong silid ng mga investigador. Ang kotse ay nakarehistro sa pangalan ni Lara Santiago, ang biktima. Ibig sabihin, ginamit ng salarin ang kotse mismo ng biktima, sabi ni Crisologo, walang emosyon. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang investigasyon ay nagpatuloy sa bahay ni Lara sa isang subdivision sa Cavite. Ang kanyang asawang si Benji ay sumalubong sa mga pulis na may maputlang mukha at namumulang mga mata. Gusto ko lang malaman kung nasaan na ang asawa ko, sir. 3 araw na siyang hindi umuuwi, paos niyang sabi. Nang ipakita ng mga pulis ang larawan ng maleta, napahawak si Benji sa isang upuan, halos matumba. Maleta niya yan. Binili ko yan para sa kanya 2 buwan na ang nakalipas. Sa loob ng sala na amoy luma, pinagmasdan ni Crisologo ang bawat reaksyon ni Benji. May nakaaway po ba ang asawa ninyo kamakailan? Tanong ng isa pang investigador. Umiling si Benji, ngunit bigla siyang natigilan. Mayroon. May isa. Ang dati niyang nobyo noong college pa sila sa Vitsto. Ang pangalan niya ay Arturo de la Cruz. Ilang buwan na ang nakalipas, sinubukan niyang kontakin si Lara sa social media, pero blinok na siya ng asawa ko. Ang pangalang iyon ay agad na itinala, Arturo Art de la Cruz, 31 taong gulang, nakatira sa Maynila. Isang medical student na hindi nakapagtapos. Ang kanyang record ay nagpapakita ng mga tendensya sa karahasan at minsan nang naiulat para sa isang kaso ng physical injuries 2 taon na ang nakalipas. Matagal na tinitigan ni Crisologo ang mga tala. Kung siya nga ito, hindi lang ito simpleng pagpatay. Ito ay paghihiganti. Tumayo siya, kinuha ang kanyang jacket na nakasabit sa upuan. Puntahan natin ang tinitirhan niya ngayong gabi. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Madulas ang mga kalsada. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasalamin sa mga naipong tubig. Dahan-dahang tumakbo ang sasakyan ng SBs patungo sa isang lugar sa Tondo, kung saan huling natukoy ang lokasyon ni Arturo. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng wiper at ang paminsan-minsang kaluskos mula sa radyo ng pulisya. Sa isipan ni Crisologo, isang bagay ang paulit-ulit, ang maletang iyon ay simula pa lamang, at isang bagay na mas madilim ang naghihintay na matuklasan. Hindi pa rin tumitila ang ulan nang huminto ang 2 sasakyang walang marka sa harap ng isang makipot na eskinita sa Tondo. Malabo ang ilaw ng poste, tanging ang kislap nito sa ibabaw ng tubig na umaagos sa kanal ang nagsisilbing liwanag. Naunang bumaba si Major Crisologo, suot ang isang itim na jacket. Matatag ang kanyang mga hakbang. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng larawan ni Arturo de la Cruz, ang dating kasintahan ng biktima, at ngayon, ang nag-iisang pangalan sa listahan ng mga posibleng salarin. Number 17, sa dulo po, sabi ng isang residente na nagturo ng direksyon. Mahina ang kanyang boses, na parang natatakot na marinig ng bahay na iyon.
lalo pang kumipot ang eskinita. Masikip at malamig ang hangin. Ang ilaw na asul mula sa isang sari-sari store ay aandap-andap na parang ayaw nang masaksihan ang mga susunod na mangyayari. Maliit ang inuupahang bahay, magaspang ang sementadong pader at may pintong bakal na kinakalawang. Sa harap, may isang sirang upuang plastik at mga upos ng sigarilyo sa sahig. Walang anumang ingay mula sa loob. Sumenya si Crisologo. 2 ahente ang pumunta sa magkabilang gilid ng bahay. Kung walang sagot, gibain nyo, mariin niyang utos. Kumatok ang isang ahente ng ilang beses. Police 2. Buksan ang pinto. Walang tugon. Tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa alulod. Dahan-dahang nagbilang si Crisologo, 1, 2, 3. At ang pintong bakal ay marahas na sinipa. Ang tunog nito ay umalinggaw sa buong eskinita, nagpabalik-balik sa mga basang pader. Isang masangsang na amoy ang agad na sumalubong sa kanila, pinaghalong amoy ng kalawang, halumigmig, at isang bagay na halos katulad ng natuyong dugo. Malabo ang ilaw sa loob. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na papel, mga basyong bote, at mga tirang pagkain na inaamag na. Ngunit ang pinaka-nakatawag pansin ay nasa isang mesang kahoy sa sulok, isang pares ng latex gloves, at isang malaking kutsilyo para sa karne na may madilim na mansa sa talim. Huwag hawakan ang kahit ano, mabilis na utos ni Crisologo. Nagsuot siya ng guwantes at maingat na humakbang papasok. Sa pader, may isang maliit na corkboard na puno ng mga larawang idinikit ng aspili. Sa gitna, ang larawan ni Lara Santiago na nakangiti, na may bilog na pulang tinta sa paligid ng kanyang mukha. Sa ilalim nito, nakasulat, "Akin siya." Walang pwedeng umagaw. Nakahanap si Lieutenant Reyes ng isang maliit na sobre sa drawer ng mesa. Sa loob nito ay may isang piraso ng tiket ng barko, patungong Cebu na may petsang 2 araw mula ngayon, at isang pasaporte na mailitrato ni Arturo na nakasuot ng itim na sombrero. Nagpaplano siyang tumakas, sabi ni Reyes. Tumingin si Crisologo sa kanyang relo. Kung ganoon, hindi pa siya nakakalayo. Nagpatuloy sila sa pagsisiyasat. Sa banyo, natagpuan ang isang timba na may tubig na nagbago na ang kulay. Sa ilalim nito, may bahagyang mga bakas ng kulay rosas. Hindi ito pintura, sabi ng isa sa mga forensic officer na kararating lang. May bakas ng blood protein dito. Natagpuan din ng mga pulis ang isang sirang cellphone at isang maalikabok na flash drive. Agad itong kinuha bilang ebidensya. Sa labas ng bahay, nagsimula ng magdatingan ang mga residente, ngunit mabilis na inilatag ang police line para pigilan sila. Mga mukhang puno ng kuryosidad ang sumisilip mula sa likod ng mga payong. Muling kumalat ang mga bulungan. Sabi nila, dating med student yan, kaya marunong bumanat ng katawan. Ilang minuto ang lumipas, tumayo si Crisologo sa may pinto, pinagmamasdan ang lalong lumalakas na ulan. Pinlano niya ang lahat ng ito, sabi niya kay Reyes, nakararating lang dala ang isa pang ulat ng isang karagdagang recording mula sa isang gasolinahan ang nagpakita sa kotse ng biktima na dumaan noong madaling araw. Si Arturo ang nagmamaneho, malinaw ang kanyang mukha. Tinitigan ni Reyes ang larawan ni Arturo sa folder. Kung siya nga, bakit niya pinili ang isang lugar na ganoon karami ang tao para itapon ang maleta, tanong niya. Dahan-dahang umiling si Crisologo. Siguro gusto niyang matagpuan ito. O gusto niyang mag-iwan ng mensahe. Tumila ang ulan at naging ambon. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Angelus, isang malaking kaibahan sa eksena sa kanilang harapan. Mula sa loob ng bahay, dala ng forensic team ang mga evidence bag, ang guwantes, ang kutsilyo, mga piraso ng damit, at ang cellphone. Lahat ay maingat na inilagay sa loob ng mobile laboratory. Bago umalis, muling tinitigan ni Reyes ang corkboard sa pader. Sa ilalim ng larawan ni Lara, may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay, "Matagal akong naghintay, pero pinili niyang umalis. Kung hindi siya maaaring bumalik sa akin, hindi rin siya pwedeng mapunta sa mundo." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isipan ni Reyes sa buong biyahe pabalik sa opisina. Sa likod ng sasakyan, dahan-dahang umuugoy ang mga evidence bag. Unti-unti, nabubuo ang mga piraso ng palaisipan, ngunit wala pa ring sagot.
Tumingin si Crisologo sa bintana sa harap. Tumigil na ang ulan, ngunit hindi pa rin maliwanag ang langit. Bukas ng umaga, hanapin natin siya sa pantalan, mahina niyang sabi. Kung totoo ngang papunta siyang Cebu, baka maabutan pa natin siya. Sa labas, ang langit ng Maynila ay kulay abo. Sa loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng makina at ang mabibigat na paghinga ang maririnig. Walang nakakaalam, sa pantalan na kanilang pupuntahan, isang anino na ang naghihintay, marahil ay may dalang isa pang maleta na hindi pa nabubuksan. Madilim pa nang dumating ang team ng mga investigador sa Manila North Harbor. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng alat na hinaluan ng diesel, sumasampal sa mga mukha ng mga ahenteng kararating lang. Tumayo si Major Crisologo sa gilid ng pantalan, ang kanyang tingin ay gumagala sa hanay ng mga barkong naghahandang umalis. Hindi pa siya nakakalayo, malamig niyang sabi. Hawak ni Lieutenant Reyes ang isang printout ng tiket na natagpuan sa inuupahang bahay ni Arturo. Ang destinasyon, Cebu. Ang oras ng pag-alis, 9:00 ng gabi, 2 araw mula ngayon. Ngunit isang bagong ulat mula sa mga tauhan ng pantalan ang yumanig sa kanila. May isang taong kamukha ni Arturo na bumili ng chance passenger ticket para sa isang biyahe kaninang madaling araw, ang barkong AS Prinsesa ng Dagat, na umalis hating gabi pa lamang. Kung siya iyon, ibig sabihin nasa gitna na ng dagat ang barko ngayon, sabi ni Reyes, nanigas ang kanyang mukha. Hindi sumagot si Crisologo. Tinitigan lamang niya ang maitim na dagat sa di kalayuan at nag-utos ng isang bagay, tawagan ang Philippine Coast Guard. I-alerto ang patrol boats. Tiyakin nating masusuri ang barkong iyon bago pa man ito makarating sa Cebu. Samantala, sinuyod ng isa pang team ang pantalan. Mula sa CCTV footage ng terminal ng mga pasahero, nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket na pumapasok sa boarding area bandang 11:45 ng gabi. Kalmado ang kanyang mga galaw, ngunit malikot ang kanyang mga mata. May dala siyang isang malaking backpack at isang maliit na kulay abong maleta. Nakatakip ang kanyang mukha ng maskara, ngunit ang metal na relo sa kanyang kaliwang kamay ay hindi maitatago, kapareho ng nasa footage nang ibaba ang unang maleta sa rekto. Alam niyang pinapanood siya, bulong ni Reyes. Tingnan mo kung paano siya yumuko sa bawat kamera. Tumango si Crisologo. Hindi siya tumatakas. Naghahanda siya para sa isang bagay. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng karagdagang impormasyon. Isang ticket officer ang nagsabing natatandaan niya ang lalaki. Tahimik lang siya nang tanungin ko kung saan ang punta. Pero bago siya sumakay, may sinabi siya. Ang dagat ang lugar kung saan itinatago ang lahat ng lihim. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa isipan ni Reyes na parang tinik. Alam niyang hahabulin natin siya, mahina niyang sabi. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Ang ACZU ay nakatanggap ng signal ng posisyon ng barko sa gitna ng Sibuyan Sea. Hiniling ng mga otoridad na bagalan ng barko ang takbo at maghanda para sa isang inspeksyon pagdating nito malapit sa katubigan ng Masbate. Sa kabilang banda, inutusan ni Crisologo ang isang helicopter ng Maritime Group na maging handa. Huwag nating bigyan ng pagkakataon na makababa bago masuri, mariin niyang sabi. Habang nagpapatuloy ang operasyon sa dagat, sinuri ni Reyes at ng 2 digital forensic expert ang laman ng flash drive mula sa bahay ni Arturo. Ang unang file ay isang maikling video. Dito, nakaupo si Lara sa isang silya, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin ka sa akin, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa likod ng kamera. Naaalala mo ba kung saan tayo unang nagkita? Hindi ko hahayaang matapos ito rito. Umalog ang kamera at pagkatapos ay nagdilim ang screen. Isinara ni Reyes ang laptop, nanigas ang kanyang panga. Nirecord niya ang lahat, sabi niya. Hindi ito bigla ang pagpatay. Inihanda niya ito na parang isang ritual. Tinitigan ni Crisologo ang screen na naka-freeze sa huling frame. Kung ganoon, gusto niyang mag-iwan ng bakas, sagot niya. At sinusundan lang natin ito. Muling dumilim ang gabi. Ang mga ilaw ng mga barko ay dahan-dahang umuugoy sa ibabaw ng maliliit na alon. Sa di kalayuan, mahinang narinig ang sirena ng isang patrol boat, tinatahak ang karagatan patungong silangan. Lahat ng nasa operation center ay nagpipigil ng hininga.
10:00 ng gabi, isang mensahe sa radyo ang pumasok mula sa SES Prinsesa ng Dagat. May kahina-hinalang pasahero sa likod na deck. Lalaking nakaitim na jacket, may dalang malaking backpack. Nang lapitan, tumakbo siya papunta sa engine room sa ibaba. Nasa barko pa rin siya, mabilis na sabi ni Crisologo. Ipadala ang coordinates sa helicopter. Huwag ninyong hayaang tumalon. Muling narinig ang boses sa radyo, sa pagkakataong ito may halong pag-aalala. Lumalakas ang alon. Papunta ang lalaki sa dulong bahagi ng barko. Nawalan kami ng visual contact. Tinabunan ng static ang huling mga salita. Lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa radar screen na nagpapakita ng tuldok ng barko na umuugoy. Pagkatapos katahimikan. Tanging ang ugong ng hangin mula sa bukas na bintana ang maririnig. Tumingin si Reyes kay Crisologo. Kung tumalon siya, baka hindi na natin siya mahanap. Huminga ng malalim ang Major. O baka iyon mismo ang gusto niya. Makalipas ang ilang oras, natanggap ang opisyal na ulat. Huminto ang barko sa gitna ng dagat. Isinagawa ang paghahanap gamit ang mga lifeboat at searchlight. Ngunit walang anumang senyales ng lalaki. Ang tanging natagpuan ay isang lumulutang na backpack na naglalaman ng basang damit at isang piraso ng papel na may sulat kamay, hindi pa ako nalulunod. Binasa ni Crisologo ang mga salitang iyon sa katahimikan. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at sinabi, nawalan tayo ng isang tao. Pero baka nagsisimula pa lang siya ng isang bagay. Sa labas, muling huminahon ang dagat. Ngunit sa ilalim ng ibabaw nito, marahil ay may isang taong lumalangoy pa rin, dala ang isang lihim na hindi pa tapos. 3 araw matapos ang insidente sa SES Prinsesa ng Dagat, makulimlim pa rin ang langit sa Maynila. Sa headquarters ng SB, ang katahimikan ay parang nasa isang burol. Walang masyadong nagsasalita. Lahat ng mata ay nakatutok sa ulat ng search and rescue operation na kararating lang mula sa Philippine Coast Guard. Walang bangkay, walang bakas. Tanging ang malawak na dagat na tila nilamon na ang lahat. Ngunit ng hapong iyon, isang bagong balita ang dumating mula sa baybayin ng Batangas. Isang mangingisda, si Mang Jose, ang nakahanap ng isang itim na bag na sumabit sa kanyang lambat. Punit ang bag, mabigat at may matapang na amoy alat. Agad na kumilos ang mga pulis. Nang buksan ang bag sa himpilan ng pulisya sa baybayin, sa loob nito ay may isang basang sobre, isang sirang cellphone, at ilang mga larawang magkakadikit na. Lahat ng gamit ay agad na binalot at dinala sa Maynila. Naghihintay si Major Crisologo at Lieutenant Reyes sa examination room. Tense ang hangin sa loob. Maingat na binuksan ng isang forensic officer ang sobre. Ang laman nito ay 3 lumang larawan ni Lara at Arturo noong magkasintahan pa sila, nakangiti sa isang parke, magkayakap sa ilalim ng ilaw ng gabi. At isang naiibang larawan. Ang huling litrato ay nagpapakita kay Lara kasama ang ibang lalaki, nakaupo sa harap ng isang coffee shop, kinunan mula sa malayo. Sa likod ng larawang ito, may isang sulat kamay na bahagya ng mabasa, pinagtaksilan mo ako. Malalaman ng mundo kung paano mo tinalikuran ang pag-ibig. Napapikit si Reyes. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi lang ito selos. Obsession ito, mahina niyang sabi. Matagal na tinitigan ni Crisologo ang sulat. Gusto niyang gawing isang personal na mensahe ang pagpatay na ito. Pero para kanino? Inabot ng isa pang opisyal ang resulta ng pagsusuri sa sirang cellphone na natagpuan kasama ng sobre. Mayroon lamang isang voice file na nagawang i-recover, isang 30 segundong recording. Pinatugtog ito ni Crisologo. Isang malalim at paos na boses ang pumuno sa silid. Kung naririnig mo to, ibig sabihin nasa lugar na ako na dapat kong puntahan. Pero huwag kang magkakamali. Hindi pa ako nalulunod. Ang huling pangungusap na iyon ay matagal na umalinggaw sa isipan ng lahat. Tumingin si Reyes kay Crisologo, nanigas ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin ng hindi pa nalulunod? Buhay pa siya. Malamig na tumingin si Crisologo. O gusto niyang paniwalaan natin iyon? Ilang oras ang lumipas, ipinagpatuloy ng digital forensics team ang kanilang pagsusuri. Natuklasan nilang ang recording ay ginawa 2 oras matapos tumalon si Arturo mula sa barko.
Ibig sabihin, may isang taong nagawang buksan ang cellphone pagkatapos ng insidente. Posibleng nakalutang pa siya ng matagal, sabi ng tekniko. O may kasama siyang ibang tao sa barko. Natahimik si Reyes. Ang isiping iyon ay parang nagsindi ng baga sa kanyang dibdib. Kung may kasama siya, ibig sabihin, plinano nilang dalawa ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. Dumilim na ang hapon at nagsimula ng maging tahimik ang opisina. Nakaupo si Crisologo sa kanyang silid, nakatingin sa isang malaking mapa sa dingding na nagpapakita ng ruta ng mga barko mula Maynila patungong Visayas. Sa ibabaw nito, minarkahan niya ng pulang pentel pen ang mga lokasyon kung saan natagpuan ang maleta at ang mga ebidensya, Recto, Batangas, Sibuyan Sea. Lahat ay bumubuo ng isang pazigzag na linya. Tingnan mo to, sabi niya nang pumasok si Reyes. Kung pagdudugtungin natin ang mga tuldok na ito, ang direksyon ay laging patimog silangan. Papuntang Bicol. Mabilis na sumagot si Reyes. Tumango si Crisologo. Marahil iyon ang kanyang destinasyon mula pa sa simula. Kinagabihan, nagpasya silang umalis. Dalawang sasakyan ng mga investigador ang tumahak sa SLEX, binabagtas ang ulan patungo sa timog. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakatanggap si Reyes ng tawag mula sa isang himpilan ng pulisya sa Quezon. Sir, may natagpuan kami malapit sa isang palaistaan sa Lucena. Isang bagay na parang maleta, pero hindi pa namin berani buksan. Tumingin si Crisologo sa bintanang bas ng ulan. Huwag ninyong gagalawin hanggang sa makarating kami. Pagdating nila sa lokasyon, nakalatag na ang dilaw na police line. Isang malaking itim na maleta ang nakalubog sa putik. Amoy maasim na bulok ang sumasalubong sa hangin. Lahat ay nagpigil ng hininga ng sumenya si Crisologo na buksan ito. Sira na ang kinakalawang na kandado at dahan-dahang itinaas ang takip. Sa loob, walang katawan. Tanging mga basang tela, mga papel na magkakadikit, at isang maliit na metal na bagay na hugis kahon, isang voice recorder. Binuksan ito ng isang opisyal. Ang tunog na lumabas ay mahina ngunit malinaw, akala nila nawala na ako. Akala nila nilamon na ako ng dagat. Pero ang dagat ay nilalamon lamang ang mga mahihina. Nandito pa rin ako. At natagpuan ko na ang lugar kung saan ako magsisimulang muli. Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ay nagkatinginan ng walang salita. Si Reyes ang bumasag sa katahimikan, nanginginig ang boses. Buhay pa siya. Ngunit si Crisologo ay nakatingin sa malayo, sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. O ang dagat ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang boses, mahina niyang sabi. Sa malamig na baybaying iyon, muling isinara ang maleta. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Dahil kung totoong buhay pa si Arturo, ang susunod na maleta ay naghihintay na lamang ng tamang oras para lumitaw. Maulap pa ang umaga sa baybayin ng Quezon nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng ikalawang maleta. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dalampasigan ay napuno na ng mga residente at mga mamamahayag. Isinara ng mga pulis ang lugar gamit ang dilaw na tape. Samantala, si Major Crisologo ay nakatayo sa harap ng maletang kaahon lang mula sa putik. Tumutulo pa rin ang tubig alat mula sa mga gilid nito, at ang amoy ng metal na hinaluan ng putik ay tumatagos sa ilong. Walang lalapit, mariing utos ni Crisologo. Sa tabi niya, hawak ni Lieutenant Reyes ang isang kwaderno, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa basang maleta. Ang hugis nito ay kapareho ng una, itim, malaki at may kinakalawang na kandado. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga bahid ng putik sa ibabaw nito, na parang mga marka ng kamay ng isang taong nagmula sa putikan. Binuksan ang kandado gamit ang isang tuol, at dahan-dahang itinaas ang takip. Lahat ay nagpigil ng hininga. Sa loob, mayroon lamang tumpok ng mga basang papel at isang maliit na metal na bagay na hugis parihaba. Walang dugo, walang katawan. Ngunit nang paghiwalayin ang mga papel, nakita ang isang sulat kamay na bahagya ng mabasa dahil sa pagkakalubog sa tubig. Ang ilang mga salita ay malinaw pa rin, tinakpan nila ang lahat. Isa lang akong kasangkapan. Si Lara. Hindi lang siya ang nag-iisa. Paulit-ulit na binasa ni Reyes ang mga salitang iyon, halos hindi marinig ang kanyang boses. Sabi niya, hindi lang si Lara ang nag-iisa. Lumapit si Crisologo, matalim ang kanyang mga mata.
Ibig sabihin, may iba pang biktima. Ang metal na kahon ay dinala sa isang makeshift forensic lab. Pagkatapos linisin, lumabas na ito ay isang waterproof voice recorder. Binuksan ito ni Reyes. Ang paos na boses na kilalang-kilala na nila ay muling narinig, si Arturo de la Cruz. Akala nila nawala na ako. Akala nila nilamon na ako ng dagat. Pero ang dagat ay nilalamon lamang ang mga may sala. Nakita ko na ang mga mukha nila. Nagtatago sila sa likod ng mga uniforme. Sa likod ng mga kamera. Nandito pa rin ako. At natagpuan ko na sila. Pagkatapos ng huling pangungusap, narinig ang tunog ng mga alon at mga yabag na papalayo. Katahimikan. Lahat ay natigilan. Sa wakas, nagsalita si Crisologo. Nagsasalita siya na parang may ibang mga taong kasama sa lahat ng ito. Marahil higit sa isa. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa mga basang papel. Sa ilang mga pahina, may nakasulat na mga numero na tila coordinates gamit ang pulang tinta. Ang mga numero ay tumuturo sa direksyon ng hilagang baybayin ng Sorsogon sa Bicol. Tinignan ni Reyes ang mapa sa kanyang tablet. Kung tama ang puntong ito, hindi ito isang pampublikong lugar. Mga palaisdaan at isang lumang pantalan lang ang nandoon. Hindi nag-alinlangan si Crisologo. Pupunta tayo doon ngayong gabi. Pagsapit ng takip silim, isang maliit na konvoy ang umalis. Tahimik ang daan patungong Bicol. Tanging ang tunog ng mga gulong na tumatawid sa mga baha at ang ugong ng ulan ang maririnig. Pagdating nila sa lokasyon, mabigat at malamig ang hangin mula sa dagat. Ang mga hanay ng palaisdaan ay nakalatag na parang madilim na salamin. At sa dulo ng lumang pantalan, nakita nila ang anino ng isa pang maleta, nakapatong sa ilalim ng isang haliging kahoy. I secure ang perimeter. Huwag munang hawakan, utos ni Crisologo. Binuksan ang mga searchlight, tinutukan ang maletang nababalot ng putik at damong dagat. Mabilis na sinuri ng mga forensic officer. Sira na ang kandado nito na parang pilit na binuksan dati. Dahan-dahang itinaas ang takip. Sa pagkakataong ito, ang laman ng maleta ay nagpatigil sa lahat ng naroroon. Sa loob, may 3 rubber na maskara na hugis mukha ng tao, isang maliit na manika na may buhok na gawa sa hibla, at isang itim at puting larawan ng isang babae na ang mukha ay hiniwa hanggang sa masira. Sa likod ng larawang ito, nakasulat ang parehong sulat kamay, ang mga nagpapanggap na banal, ilalantad ko. Si Lara ay simula lamang. Pinagmasdan ni Reyes ang larawan. Namutla ang kanyang mukha. Nag-iba na ito. Mula sa pagpatay, naging isang mensahe na. Tumingin si Crisologo sa maitim na dagat sa di kalayuan. Hindi mensahe. Babala ito. Bago muling isara ang maleta, nakahanap ang isa sa mga opisyal ng isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng manika. Nakasulat dito ang petsa, Oktubre 23. Ang araw na iyon ay ang kasalukuyang araw. Nagkatinginan si Reyes at Crisologo. Gusto niyang matagpuan ang maletang ito ngayon, mabilis na sabi ni Reyes. Ibig sabihin, minamanmanan pa rin niya tayo. Dahan-dahang tumango si Crisologo. At kung totoong buhay pa si Arturo, higit pa siya sa isang salarin. Alam niya ang bawat hakbang natin. Unti-unting bumaba ang gabi. Ang mga alon ay humahampas sa mga haligi ng pantalan, nagdadala ng kakaibang tunog na parang isang malayong bulong. Sa maalat na hangin na iyon, 2 pulis ang nakatayo sa katahimikan, sa pagitan ng isang maleta at ng dagat, na pagtatanto ang isang nakakatakot na bagay. Ang misteryong ito ay hindi pa umaabot sa kasukdulan. At marahil ang susunod na maleta ay naghihintay na sa ilalim ng tubig. 2 araw matapos matagpuan ang maleta sa pantalan sa Sorsogon, kumalat na ang balita sa buong bansa. Ngunit bago pa man tumigil sa pagsusulat ang media, isa na namang ulat ang yumanig sa lahat. Isa pang itim na maleta ang natagpuan sa bukana ng isang maliit na ilog sa bayan ng Gubat na nasa baybayin pa rin ng Sorsogon. Dumating si Major Crisologo at Lieutenant Reyes sa lokasyon bago pa man sumikat ang araw. Isang makapal na hamog ang bumabalot sa tahimik na tubig ng ilog. Isang bahagyang amoy ng bulok ang dala ng hangin mula sa dagat. Nakatayo ang mga residente sa malayo, sa likod ng police line, nakatingin na maihalong takot at kuryosidad.
Sa gitna ng putikan, ang ikatlong maleta ay nakahandusay, bahagyang bukas, na may mga marka ng pulang pintura sa ibabaw nito, bumubuo ng isang malaking ekis. Bago to, sabi ni Reyes matapos suriin. Bas pa sa ilang bahagi. Tumingin si Crisologo sa paligid. Ibig sabihin, kagabi lang ito inilagay. Inihanda ng mga forensic officer ang kanilang mga gamit. Nang buksan ang maleta, ang malamig na hangin ay naging mabigat. Sa pagkakataong ito, walang dugo. Ngunit ang natagpuan nila ay mas kakaiba, 3 rubber na maskara, isang maliit na manika, at isang itim at puting larawan ng isang babae na hiniwa ang mukha. Napalunok si Reyes. Parehong estilo. Pero may bago. Isang manipis na piraso ng papel sa ilalim ng manika ang may sulat kamay, ang mga nagpapanggap na banal, ilalantad ko. Si Lara ay simula lamang. Kinuyom ni Reyes ang papel. 2 beses nang lumabas ang parehong pangungusap. Gusto niyang malaman natin na mailistahan siya. Mabilis na kumilos ang documentation team. Habang kinukunan ng litrato ang bawat bagay, sumigaw ang isang opisyal. Sa ilalim ng maleta, may maliit na chip na nakadikit. Nakasulat, Check Negatibo 03. Tumingin si Reyes kay Crisologo. Check Negatibo 03. Ibig sabihin, ang unang maleta ay Check Negatibo 01, ang pangalawa ay Check Negatibo 02. Nilalagyan niya ng numero. Tumango si Crisologo. At kung tama ang pattern na ito, may 2 pa. Natagpuan ng digital ngunit ang isang bahagyang naburang sulat sa loob ng takip ng maleta, isinulat gamit ang pulang marker, itinatago sila ng dagat. Pero makikita ng lupa ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Crisologo. Para siyang nagsusulat ng mensahe para sa publiko. Bawat maleta ay hindi lang ebidensya, kundi isang entablado. Pagsapit ng tanghali, lumabas ang mabilis na resulta mula sa forensic team. Sa isa sa mga maskara, natagpuan ang bakas ng isigi ng isa pang babae, hindi kay Lara. Tumugma ito sa datos ng isang nawawalang tao, 2 taon na ang nakalipas sa Laguna, nagngangalang Nadja Premswari. Agad na tumingin si Reyes kay Crisologo. So totoo nga, hindi lang si Lara ang biktima. Yumuko si Crisologo. At matagal na niyang pinlano ang lahat. Agad nilang sinuri ang mga lumang file. Lumitaw ang pangalan ni Nadja sa isang cold case. Huli siyang nakita kasama ang isang lalaking nagpakilalang dati niyang kaibigan. Isinara ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon, lumitaw ang kanyang pangalan sa isang maletang konektado kay Arturo. Sa gitna ng abalang iyon, tumunog ang telepono ni Reyes. Isang nag-aalalang boses mula sa himpilan ng pulisya sa Samar ang narinig. Sir, may natagpuan kaming maleta sa ilalim ng San Juanico Bridge. Nakalubog sa putik pero kamukha ng nasa balita. Agad na tumayo si Crisologo. Ang ika-4 na maleta, sabi niya. Bilisan nyo, aalis na tayo. Ang biyahe mula Sorsogon patungong Samar ay tumagal ng halos 6 na oras. Pagdating nila, madilim na ang langit, tanging ang mga ilaw mula sa tulay ang nagsisilbing liwanag. Ang maleta ay mas malaki kaysa sa mga nauna, nababalot ng lumot at mabigat ng buhatin. Isang bahagyang amoy ng formalin ang lumabas mula sa mga siwang. Dahan-dahang binuksan ng mga opisyal. Ang laman ng ika-4 na maleta ay nagpatahimik sa buong team. Sa loob nito, may isang makapal na kwaderno na bas ng tubig alat, ilang piraso ng damit pambabae, at isang sirang cellphone. Sa unang pahina ng kwaderno, nakasulat, hindi ako nag-iisa. Nagtatago sila sa likod ng mga uniforme at mga kamera. Nagsusulat ako para manatiling buhay ang katotohanan kapag nalunod na ako. Tiningnan ni Crisologo ang susunod na pahina. Ang sulat ay naging magulo, hindi regular ang mga pangungusap, ngunit may ilang pangalan na malinaw na lumitaw, Lara, Nadja, at isa pa, Rani. Napalunok si Reyes. 3 pangalan. 3 biktima. Isinara ni Crisologo ang kwaderno, nanigas ang kanyang mukha. At 3 maleta na ang natagpuan. Noong gabing iyon sa ilalim ng tulay ng San Juanico, mas malakas ang tunog ng mga alon. Sa gitna ng maalat na hangin, tinitigan ni Crisologo ang madilim na dagat at bumulong,
kung magpapatuloy ang pattern na ito, 2 pang maleta ang lilitaw. At kapag natagpuan ang huling maleta, marahil doon lang natin malalaman kung sino talaga sila na tinutukoy ni Arturo. Dinala ang ika-4 na maleta sa forensic laboratory ng FBI sa Maynila noong gabing iyon din. Ang silid ng pagsusuri ay napuno ng amoy alat at formalin. Nakatayo si Major Crisologo sa tabi ng mesang metal, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa kwadernong dahan-dahang inaangat ng forensic team. Magkakadikit ang mga pahina, at ang ibang tinta ay kumalat na, ngunit ang unang pahina ay malinaw pa ring nababasa, hindi ako nag-iisa. Nanonood sila. Nagtatago sila sa likod ng mga uniforme. Sa likod ng mga kamera. Hindi ito sulat ng isang taong nagpapanik, sabi ni Lieutenant Reyes. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Isinulat ito ng may kamalayan. Tumango si Crisologo. At ibig sabihin, gusto niyang mahanap natin ang librong ito. Binuksan nila ang mga sumunod na pahina. Ang sulat ay nagpapalit-palit sa pagitan ng block letters at cursive, na parang isinulat ng 2 magkaibang kamay. Sa isang pahina, itinala ni Arturo ang mga detalyeng nagpatindig ng balahibo, si Lara, hindi ang unang biktima. Bago siya, mayroon pang sinadya at si Rani. Lahat sila ay pinangakuan ng kaligtasan, pero nauwi sa pagiging bahagi ng isang laro. Ako lang ang tagalinis. Akala ko, inililigtas ko sila. Yun pala, ako ang isinakripisyo. Tinitigan ni Reyes si Crisologo. Inuutusan daw siya. Ibig sabihin, may isang taong mas mataas sa kanya. Dahan-dahang sumagot si Crisologo. At malamang, buhay pa ang taong iyon. Natagpuan ng digital team ang sirang cellphone sa loob ng parehong maleta. Pagkatapos ng ilang oras na pagkukumpuni, nagawa nilang buksan ang ilang datos nito. Sa gallery, may isang video na maihabang 1 minuto at 42 segundo. Madilim ang silid, tanging ang mabibigat na paghinga ang maririnig. Dahan-dahang gumalaw ang kamera, tinutukan ang isang itim na maleta. Ang boses ni Arturo ay mahinang narinig mula sa likod ng anino. Akala mo ito na ang katapusan? Hindi. Nililinis ko lang ang maruming mundo. Susunod na sila. Pagkatapos, sa huling segundo ng video, may anino ng isang taong nakatayo sa likod ni Arturo, isang matangkad na figura. Hindi malinaw ang mukha, ngunit nakasuot ito ng itim na guwantes. Pagkatapos noon, tuluyang nagdilim ang screen. Biglang tumahimik ang laboratorio. Tinitigan ni Reyes ang screen ng computer na ngayon ay naka-freeze sa huling frame. Hindi siya nag-iisa, mahina niyang sabi. Tinitigan ni Crisologo ang imahe, nanigas ang kanyang mukha. At ang aninong iyan ay maaaring ang taong nag-utos ng lahat. Ilang oras ang lumipas, may natagpuan ang forensic team sa gilid ng kwaderno, isang fingerprint na iba sa mga daliri ni Arturo. Ang resulta ng identifikasyon ay nagturo sa isang nagngangalang Eric Villanueva, isang medical technician sa isang pribadong ospital sa Maynila, kung saan minsan nang nagtrabaho si Arturo bilang part-timer 3 taon na ang nakalipas. May access siya sa mga kemikal at kagamitang medikal, mabilis na sabi ni Reyes. Marahil siya ang tumulong kay Arturo sa pag-chop-chop. Malamig na tinitigan ni Crisologo ang ulat. O baka siya mismo ang nag-utos. Agad na tumungo ang isang team sa apartment ni Eric sa Quezon City. Nang pilit na binuksan ang pinto, walang tao sa loob. Tanging ang amoy ng medical alcohol at mga tirang pagkain ang naiwan sa mesa. May isang larawan ni na Arturo at Eric na magkasama, kasama ang 2 pang lalaki, sa harap ng isang lumang gusali malapit sa pantalan. Sa likod ng larawan, nakasulat, 30 kaming nagsimula. Isa lang ang pwedeng malunod. Tinitigan ni Reyes ang sulat, humihingal. Ibig sabihin, hindi lang sila magkatrabaho. Isang grupo sila. Tumango si Crisologo. Isang grupong marunong bumanat ng katawan na parang doktor at marunong magpaniwala sa mga tao na sila ay baliw. Sa whiteboard ng opisina, iginuhit ni Crisologo ang isang diagram, Arturo, Eric, at 2 pang hindi pa nakikilalang pangalan. Sa ilalim, 3 biktima, Lara, Nadja, Rani. Bawat linya ay konektado ng isang araw patungo sa dagat. Lahat ng ebidensya ay lumitaw sa baybayin.
Lahat ng biktima ay huling nakita malapit sa tubig, sabi ni Crisologo. Ginawa nilang libingan ang dagat. Tumingin si Reyes sa mapa ng Pilipinas sa dingding. Kung lilitaw ang susunod na maleta, marahil iyon na ang huling senyales mula sa grupong ito. Tumingin ng malalim si Crisologo sa kanya. Hindi, Reyes. Hindi iyon ang huling senyales. Isa iyong imbitasyon. Gusto nilang pumunta tayo. Sa labas ng opisina, malakas ang buhos ng ulan. Mataas ang alon sa pantalan, sumasalamin sa mga gintong ilaw ng syudad. Sa ilalim nito, sa ilalim man ng dagat o sa kamay ng isang tao, isa pang maleta ang marahil ay naghihintay na lumutang. 3 linggo matapos matagpuan ang kwaderno, muling gumalaw ang dagat. 6:30 ng umaga, isang anak ng mangingisda sa baybayin ng Katbalogan, Samar ang sumigaw, tinatawag ang kanyang ama. Sa lambat na kanilang hinihila mula sa tubig, sumabit ang isang malaking itim na maleta, marumi dahil sa putik at mga korales. Ang mga letrang naka-emboss sa ibabaw nito ay malinaw na nababasa, SF-05. Nang dumating ang balita sa headquarters ng FB, hindi nagsalita si Major Crisologo. Tiningnan lamang niya si Reyes at mahinang sinabi, ito na ang huli. Ilang oras ang lumipas, dumating ang maleta sa forensic laboratory ng FB General Hospital. Lahat ng protocol ay sinunod, protective suits, double masks, at isang saradong isolation room. Walang mga reporter, walang mga kamera. Tanging ang maliit na team ni Crisologo, si Lieutenant Reyes, at 2 forensic expert ang nakasaksi sa pagbubukas ng ika-5 maleta. Pinutol ang padlock gamit ang isang metal cutter. Ang maliit na click key ay umalinggaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang itinaas ang takip. Isang matapang na amoy ang agad na lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi amoy bulok, kundi amoy ng purong formalin na tumutusok sa ilong. Sa loob, nakahandusay ang isang kalansay ng tao na tuyo na, nakaayos ng maigi at binalot sa puting tela. Sa dibdib nito, nakapatong ang isang kinakalawang na metal na relo, ang parehong relong nakita sa footage ni Arturo. Napalunok si Reyes. Kung ito ang kanya, hindi niya natapos ang sasabihin. Mabilis na sinuri ng forensic expert. Ang paunang resulta ay nagpapakita na ang mga buto ay pag-aari ng isang lalaking nasa 30 taong gulang. Ang ihis nito ay 100% na tugma sa sample ni Arturo de la Cruz. So, patay na talaga siya, dahan-dahang sabi ni Reyes, halos hindi makapaniwala. Matagal na tinitigan ni Crisologo ang kalansay. Pero kung namatay siya sa dagat, sino ang nagpadala ng mga sumunod na maleta? Sa loob ng maleta, may isa pang maliit na libro na binalot sa plastik. Ang nakasulat sa pabalat, huling talaan. Ang unang pahina ay nagpatigil sa lahat. Hindi ako kailanman tumakas. Bumalik ako sa dagat kasama ng mga dapat kong kasama. Nakita lang ng mundo ang madilim na bahagi ko, pero hindi ang madilim na bahagi nila. Binuklat ni Crisologo ang susunod na pahina. Ang sulat ay naging magulo na parang ibang kamay ang nagsulat. Hindi ito pagpatay. Ito ay paglilinis. Si Lara ay hindi biktima. Siya ay saksi. Gusto nilang burahin ako. Pero alam ko kung paano ipakita sa mundo. 5 maleta. 5 katotohanan. Sa huling pahina, nakasulat ang pirma ni Arturo de la Cruz na may tuyong fingerprint. Ngunit napansin ng isang graphologist ang isang bagay, iba ang diin ng tinta. Ang ilang letra ay hindi tumutugma sa estilo ng pagsulat ni Arturo sa naunang kwaderno. Hindi ito sulat ng iisang tao, mabilis na sabi ng analyst. May nagpatuloy ng kanyang isinulat. Nag-angat ng ulo si Crisologo. Ibig sabihin, may ibang taong nakakaalam ng buong plano niya. Isinagawa ang karagdagang pagsusuri sa mga buto. Natagpuan ang isang basag sa bungo, isang senyales ng malakas na pagpalo bago mamatay. Malamang, pinatay muna si Arturo bago itinapon ang kanyang katawan sa dagat. Tinitigan ni Reyes ang ulat, matalim ang kanyang mga mata. So, may isang taong gustong palabasin na nagpakamatay si Arturo. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap si Crisologo ng isang sobrang walang pangalan sa kanyang mesa. Walang nagpadala, tanging isang piraso ng papel na may pulang tinta.
Natagpuan niyo lang ang iniwan niya, hindi pa ninyo natatagpuan kung sino ang nag-iwan sa kanya. Ang sulat ay kapareho ng nasa huling libro ni Arturo. Nanahimik ang silid. Binasa muli ni Reyes ang mensahe at tumingin sa kanyang hepe. So, hindi pa ito ang katapusan? Tumingin si Crisologo sa bintana. Dahan-dahang nagsimulang umambon. Hindi. Ito ang bagong simula. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay buhay pa. At kapapaalam lang niya sa atin. Kinagabihan, inilabas ang opisyal na ulat sa publiko, ang bangkay ni Arturo de la Cruz ay natagpuan na. Ang kaso ng mga itim na maleta ay idineklarang sarado na. Ngunit sa loob ng headquarters, walang kahit isang investigador ang naniwala rito. Nakatayo si Reyes sa balkonahe, nakatingin sa madilim na langit. Ang hangin mula sa dagat ay umaabot hanggang sa Maynila, nagdadala ng kakaibang amoy alat. Sa di kalayuan, ang ugong ng mga alon ay parang isang bulong mula sa kalaliman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling narinig ang pangungusap na iyon, ang pangungusap na binitawan ni Arturo sa huling recording. Hindi pa ako nalulunod. Idinilat ni Reyes ang kanyang mga mata, tinitigan ang karagatan sa malayo at bumulong. O baka nga hindi ikaw ang nalunod. Baka tayong lahat ang nakakulong sa ilalim ng tubig. Isang linggo matapos matagpuan ang kalansay ni Arturo de la Cruz, bumalik na sa dati ang lahat sa opisina ng ED. Opisyal nang isinara ang kaso ng mga itim na maleta. Ngunit sa silid ng mga archive sa ikalawang palapag, mag-isang nakaupo si Lieutenant Marco Reyes sa harap ng makapal na folder na may titulong Case File, -012 at -05. Ang ilaw na neon ay andap-andap, lumilikha ng mahabang anino sa sahig. Binuksan niya ang huling pahina ng ulat ng forensiko. Lahat ng resulta ay iisa ang sinasabi, namatay si Arturo sa dagat, malamang dahil sa isang malakas na pagpalo bago malunod. Ngunit ang hindi nagpatahimik kay Reyes ay isang maliit na tala sa ilalim ng ulat. Ang ilang pahina sa huling kwaderno ay isinulat gamit ang ibang tinta. Hindi matukoy ang eksaktong oras ng pagkakasulat. Kung patay si Arturo sa dagat, bulong ni Reyes, sino ang nagsulat ng natitira? Lumalim na ang gabi. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan, sandaling ipinikit ang mga mata. Pagdilat niya, may isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa na wala roon kanina. Isang lumang litrato na hindi pa niya nakikita. Ipinapakita nito ang isang batang Arturo, kasama ang dalawa pang lalaki sa harap ng isang gusali sa pantalan. Sa likod nito, nakasulat, 30 kaming nagsimula. Isa lang ang pwedeng malunod. Biglang umayos ng upo si Reyes. Ang litratong iyon ay kapareho ng natagpuan sa apartment ni Eric Villanueva, ang medical technician na pinaghahanap pa rin. Ngunit ang sulat sa likod nito ay mukhang bago, na parang isinulat lang ilang araw na ang nakalipas. Mabilis siyang tumakbo sa silid ng mga ebidensya. Nagtaas ng kilay ang bantay nang ipakita ni Reyes ang litrato. Saan mo nakuha yan? Lahat ng ebidensya ay nakasil na. Wala ito rito kanina, maikling sagot ni Reyes. Pero ngayon, nandito na. Isang bahagyang amoy alat ang lumutang sa hangin. Tinitigan ni Reyes ang saradong pinto ng silid ng ebidensya. May maliliit na patak ng tubig sa sahig, patungo sa direksyon ng labasan. Ilang oras ang lumipas, pinuntahan niya si Major Crisologo sa opisina nito. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang kasong ito, sir, sabi niya. Buhay pa si Eric, at marahil hindi lang siya ang nag-iisa. Tinitigan siya ni Crisologo. Sino sa tingin mo sila? Inilabas ni Reyes ang litrato. Palagay ko, bahagi sila ng isang sindikato. Marahil isang medical experiment o organ trafficking. Ginamit si Arturo tapos itinapon. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang laro gamit ang pangalan niya. Matagal na nanahimik si Crisologo, pagkatapos ay naglabas ng isang maliit na sobre mula sa kanyang drawer. Natanggap ko ito kaninang umaga, mahina niyang sabi. Sa loob ng sobre, may isang piraso ng papel na may parehong pulang sulat, huwag niyo akong hanapin. Hanapin niyo sila. Matagal na tinitigan ni Reyes ang sulat. Lagi nilang ginagamit ang salitang sila. Kung sino man ang nagsusulat nito, alam niya kung paano laruin ang takot ng mga tao. Huminga ng malalim si Crisologo.
At marahil, mas malapit ang taong iyon kaysa sa inaakala natin. Kinabukasan, nakatanggap si Reyes ng ulat mula sa Cybercrime Unit. Mula sa CCTV footage ng pantalan ng matnog sa Sorsogon, 2 araw matapos matagpuan ang huling maleta, nakita ang isang matangkad na lalaking nakaitim na jacket na naglalakad mag-isa patungo sa dagat. Mabagal ang kanyang mga hakbang, may dalang maliit na maleta sa kanang kamay. Tanging ang kanyang likod ang nakuha ng kamera. Ngunit ang estilo ng kanyang paglakad ay kapareho ng kay Arturo. Paulit-ulit na pinanood ni Reyes ang recording. Imposible, mahina niyang sabi. Patay na si Arturo. Ang tekniko sa tabi niya ay sumagot ng mahina, marahil hindi si Arturo. Marahil isang taong gustong paniwalaan nating siya si Arturo. Noong gabing iyon, sa kanyang madilim na opisina, nakatanggap si Reyes ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, hindi nagtatago ng lihim ang dagat. Naghihintay lang ito ng tamang oras para isauli ang mga ito. Sa sumunod na sandali, namatay ang ilaw. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng mga gulong ng maleta na dahan-dahang hinihila, umalingaw-ngao sa basang sahig. Tumakbo siya palabas, ngunit walang tao sa pasilyo. Tanging ang mga naiwang patak ng tubig dagat sa ilalim ng isang pinto. Kinabukasan, isang itim na maleta ang natagpuan sa harap mismo ng gusali ng Ed. Maayos na nakasara, walang nagpadala. Sa loob, walang buto, walang sulat. Tanging isang metal na relo at isang piraso ng papel na may sulat kamay, hindi ako namatay. Naging dagat ako. Nakatayo si Reyes sa ilalim ng maputlang liwanag ng umaga, nakatingin sa maleta, naninigas ang kanyang mukha. Dumating si Crisologo, matalim ngunit kalmado ang kanyang mga mata. So, maikli niyang tanong. Sumagot si Reyes nang hindi lumilingon, paos ang kanyang boses. Hindi pa sila tapos, sir. At hindi pa tumitigil sa pagsasalita ang dagat. Umihip ang hangin mula sa hilaga, nagdadala ng amoy alat at isang mahinang tunog na parang kinakaladkad na kadena. Sa di kalayuan, sumikat ang araw sa silangan, sumasalamin sa ibabaw ng tubig na parang isang pares ng matang nakatingin pabalik. Ang kaso ng mga itim na maleta ay isinara para sa publiko. Ngunit sa likod ng mga opisyal na dokumento, isang bago